Gagawin natin yung UV mapping activity. To start, magkikreate muna tayo ng box. So, dito yun sa taas, create, polygon primitive, cube, and then yung box sa gilid ng cube. Make sure na i-reset nyo lagi kasi naiiwan yung value na kinreate natin last time. So, edit, reset, setting lagi. Yung box, yung dimension ng box na gagawin natin ay 8 yung width, 10 yung height, 3 yung depth. Walang division. So, 8, 10, 3, tapos tigi-tigisa lang. Create. Ito na yung box natin. Kung mapapansin nyo, nakalubog siya sa graph. So, iaangat muna natin. Punta tayo dito sa kabila. Channel editor. Sa translate, remember yung height natin ay 10. So, nakalubog siya ng 5. Yun yung kalahati. Sa translate, y. Lalagyan natin ng 5. Ayan, para umangat na siya. Since 10 nga yung height niya. Tapos, inangat natin ng 5 point. So, nakapatong na siya sa graph. Next, gagawa na natin siya ng yung packaging. So, dito tayo pupunta sa window, render editor, hypershade. Gagawa muna tayo ng material. So, dito sa ito, Arnold, tapos shader. Meron ditong AI standard surface. Ito. Alam ko meron din dito eh. Create Arnold shader surface, AI standard surface. Ayan. So, pag nag-open ito, yung color, ito, color, meron checkered dito sa gilid. I-click natin yung checkered. And then, i-click natin yung file. Ito yung file. Kasi nga, kukuha tayo ng JPEG file. Tapos dito sa window na to, magkakaroon siya ng ganito, image name, and then may folder icon dito. Ina-navigate na natin dun sa folder icon yung material natin. Ito yung pinost ko sa group. So, click natin to, UV. Puntahan nyo lang kung saan nyo nilagay yung material nyo. Ito yon. So, open natin siya. Okay na yan. So, pwede ko na i-close tong hypershade. Andito na siya. Hindi lang kita kasi kailangan siyang i-activate. Dito sa ilalim. Ito. Ang corresponding number nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Itong mga malilit na box na to. Ito ay number... Ay, isa lang. Ito lang. Yung may checkered. Huh? Ay, hindi ko pa nailagay. Sorry. Modify Windows. Render editor. Hypershade. Hindi ko pa pala siya na-apply dito. Sorry. So, ito yung material. Kinlose ko kasi kagad. I-middle drop ko siya dito sa box. Yung middle mouse click, yung scroll, yun yung ipang dadrag nyo. Middle mouse click, pandadrag, papunta dito sa box. Ayun na siya. Pag hindi nag-appear itong material, pindutin nyo yung number 6. Yun yung pang-appear. Number 6 sa keyboard nyo para mag-appear itong material. Okay, sorry. Na-skip ko yung part na yun. Next, ayusin natin tong UV map. So, punta ako dito sa gilid para dalawang panel. Ito, dalawahan. Etong panel na to sa kaliwa, papalitan natin siya ng UV editor. Panel, UV editor. Panel, UV editor.
So, ito na yung UV natin. Medyo dark yung nasa akin kasi yung image ko naka-dim. Ito. Ito siguro yung una nyo makikita. So, diniliman ko lang siya, image, dim. Okay. Etong mga box na to, yung parang die, yan yung naka-spread out na packaging nito. Kapag yung mga packaging binuklat nyo, ito yung kalalabasan, di ba? Pero aayusin natin siya based dito sa design natin. So, create, automatic. So, hihiwa-hiwalay niya yung bawat faces. Create automatic. Ayan. Ngayon, tatahiin ko. Kung titingnan nyo to, pag nag-select ako dito, nasa-select yun nandito sa box. Tatahiin natin siya according dito sa design natin. So, ito yung face. Tingnan nyo, kapag minob ko to, nagbabago yung UV map sa kanan. So, ididikit natin yung top, bottom, tsaka yung dalawang side. Punta ako sa right click and then yung edge para ma-select yung edge. Ayan na, nasa-select yung edge. So, top muna. Click natin yung top part. Cut and sew. Move and sew. Ayan, nag-attach yung sa ibabaw. Sa ilalim naman, click ko tong edge ng ilalim. Ito yon. Tapos, cut and sew. Move and sew. Next, dito sa kaliwa. Cut and sew. Move and sew. Kanan naman, click, cut and sew, move and sew. Nag-move ba? Okay. And then, ibabalik ko sa face. Right-click, face. Pwede ko siyang i-double-click para ma-select lahat tong nakatahe. Double-click. Ayan, i-move ko siya doon. Dito. Ayun, natingnan niyo yung UV map natin. Nagbabago. Ang problema ko lang, masyado siyang malaki. So, i-resize ko siya, yung letter R, ito, scale, para scale down ko siya at sumakto dun sa mismong packaging. Okay, next. Okay na siya, oh. Yung likod naman, ito yon. I-rotate natin siya, pero dito na lang gamitin. Pwede naman yung rotate na to, pero dito na lang ako sa, modify. Rotate etong box na to. Tapos, rotate or apply. Check natin kung nag-apply. Ayun, nag-apply naman siya. Tapos, i-move ko na lang siya doon and then i-resize konti. Okay. Okay. Ayun na, spacebar. Tapos, object mode. Right-click, object mode. Nakadiin yung right-click, object mode. So, yan yung first part ng UV mapping natin. Yung next steps dito ay lalagyan na natin ng ilaw, ng floor, ng ibang material like ceramic. Tapos yung next step after nun, yung animation tsaka rendering. So far, sa ngayon, ito muna.